Kamakailan lamang ay binisita natin ang isla ng Camiguin mula Cagayan de Oro ay nagbas kami papuntang Port of Balinguan para sumakay ng ruro at para marating ang itinuturing na pangalawa sa pinakamaliit na probinsya ng Pilipinas, ang isla ng Camiguin. At pagdating namin sa nasabing isla ay mamamangha ka, maraming nakikita ditong mga lumang bahay, magandang dagat na may sandbar, mga waterfalls at ang makasaysayang cruise sa ibabaw ng dagat at ang gumuhong simbahan. Ang maganda pa dito, mayroon silang 3 pier at may airport. Tara silipin natin ang kumpleto Ricados ng nasabing isla. Dahil sa galing pa kami ng Cagayan de Oro ay kailangan naming magbus ng mahigit 3 oras para marating namin ang Port of Balinguan. At mula nga dito sa Port of Balinguan ay kailangan natin mag-travel na mahigit 1 oras via Ruro para marating natin ang Camiguin Island. Napansin ko lang yung mga barko na nagbiyahe mula nga dito sa Port of Balinguan papuntang Camiguin Island ay mga luma na. Ang mga upuan nila ay kahoy. Kung ikukumpara mo ito sa mga barko na nabiyahe sa Calapan, Batangas Port ay walang mga sinabi ang barko dito. Dahil ang Calapan at Batangas Port ay mga modelo na ang nagbabiyahe doon sa pangunguna ng Montenegro at Pascat. Pagkatapos ng halos 1 oras nating biyahe sa dagat ay narating na rin natin ang Camiguin Island. At mula dito ay magbabiyahe tayo via jeep ng halos 45 minuto naman para marating natin ang ating tutuluyan dito sa sentro ng Camiguin. Unang kita ko pa lang dito sa island na ito, talagang mamamangha ka. Kung mapapansin ninyo yung dagat dito sa gilid na aming dinadaanan, napakalinaw at napakalinis. Dito pa lang ay pwede na tayong maligo. So ito na yung sentro ng Camiguin. Mayroong isang Jollibee at katabi nito yung aming tutuluyan na hotel. Pagkatapos naming mag-ayos at magpahinga ay nag-ikot-ikot kami sa bahaging ito ng Camiguin. Marami kang mapapansin na mga lumang bahay na nakatayo pa at sa di kalayuan ay inakyat namin ang bahaging ito na isa raw na masarap na kapihan. At pag-akyat namin, overlooking ang dagat, napakaganda ng lugar. Ito raw ang may pinakamataas na kapihan, ang Utopia Cafe. Kinabukasan ay sinimulan na namin ang aming adventure sa pulong ito at ang una naming pinuntahan ay ang Puting Pulo na mas kilala sa tawag na White Island. Ito ay isang pinakadinarayong lugar sa Camiguin. Maganda ang sandbar nito at matatagpuan 1 kilometro at kalahati mula sa pangpang ng Mambahaw, isang bayan sa Camiguin. Kilala ito sa malapulbos na puting buhangin, malinaw na tubig, pero siyempre bago natin ito mapuntahan ay kailangan nating magbangka papuntang sandbar.
Sa lahat yata ng napuntahan ko na sandbar, ito na yung pinakamaganda. Bukod sa maputi na ang buhangin, malinis ang tubig, maputi, wala siyang alon. Kaya hindi siya nakakatakot liguan. Maraming namamasyal at bukod pa dito ay kitang-kita mo yung ganda ng pulo ng Camiguin. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-stay sa napakagandang White Island na ito, ay babalik na tayo sa mainland para puntahan naman natin ang isang makasaysayang nalubog na libingan. Dito sa Pangpang na Mambahaw, bago nga kayo pumunta ng White Island, marami kayo ditong makikitang mga souvenir. Pwede kayong mamili dito. Makikita nyo yung mga parang may lansunis kasi ang Camiguin ay isa rin sa mga produkto nila ay ang lansunis. Kaya lang sa mga panahon ngayon, wala tayong makita dahil hindi pa taglansunis ngayon. Bago natin marating ang cruise na nakikita natin iyon sa gitna ng dagat, ay kailangan nating mag-arkila ng bangka. Bali, ito yung hanap buhay nyo dito. Oo, sir. Yung papa ko, dito na rin. siya nagtagal ako bago pa lang ako dito kasi yung nagbakasyon, dito na ako dinala ng papa ko. Ilang taong ka na? 15 pa lang ako, sir. Aral ka pa? Oo, nag-aaral ako, sir. Hmm. Sabado at Linggo, tuwing may aral, dito ako, kumukuha ako ng baon dito. Noong panahon ng mga Espanyol, ang lugar na ito ay isang mataas at normal na sementeryo na nagsisilbi na kabisira noon ng Katarman sa Camiguin. Nagsimula ang mga lindol noong February 1871 na sinundan ng malakas na pagputok ng bulkan. Ang laba at ang abo ay umabot sa bayan na naging sanhi ng pagbaba ng lupa sa baybaying ito at tuluyang paglubog ng sementeryo sa karagatan. Dahil sa nakalubog ang mga puntod sa ilalim ng tubig, nagtayo ang lokal na pamahalaan ng isang tambuhalang krus sa itaas ng tubig noong 1982 upang markahan ang sagradong lugar na ito. Sa ngayon mga Kamindurayon TV, ang Sunken Cemetery o ang malaking krus na ito ay isa na rin sa pinakadinarayong pasyalan sa bayan ng Katarman, probinsya ng Camiguin. Dahil na rin sa pagsabog ng bulkan ang Giob Church Ruin o kilala bilang Old Church Ruin sa Katarman, Camiguin, isang 16 na siglong simbahan na gawa sa mga coral stone ay nawasak noong 1871 matapos sumabog ang bulkan na lumikha ng lava flow na tumabon sa kabahayan ng Katarman at isa na nga rin dito ang sementeryo na ating pinuntahan kani-kanina lamang. Good morning, Mindurayon TV. Good morning din po, sir. Gusto ko lang malaman yung kwento ng simbahan na ito kung bakit nalubog. Okay po, sir. So first, sir, I want to introduce myself. Sir, my name is Alona Sandigan, a local tour guide here. So actually, sir, this church is it was built in Spanish era in 1600s. But the church destroyed, sir, because dahil po sa volcanic eruption. Kailan nangyari? Noong May 13, 1871. 1871. So actually, sir, we can see the volcano from here. So I will tell you, sir, ito po yung vulkan. Yun. Yan po. Hindi Yan siya po. ordinaryong bundok, vulkan siya. Yes po, sir. Akala nyo, kung titignan nyo is ordinary lang, bundok lang. Pero sa likod niyan is yan po yung si Mount Vulcan na nakasiral dito sa church kasama yung Sunken Cemetery. Noong May 13, 1871 siya pumutok. 6 p.m. po ng gabi until 6:20 p.m. So within 20 minutes, sir, the municipality of Katarman, this whole town, also buried na po. Maraming namatay dito, sir, kasi at that time, ginawa nilang evacuation yung simbahan.
Pagkatapos nating mapuntahan ang simbahan ay pinuntahan naman natin ang isang soda water pool sa Katarman, Camiguin. Ang Bura Soda Water Pool sa Camiguin ay ang kaisa-isahang natural na soda spring pool sa Pilipinas. Ang tubig nito ay natural na may katangiang malasoda at may bahagyang lasa o amoy ng sparkling water dahil sa mga mineral na nagmumula sa kalapit ng bundok hibok-hibok. Ang mga hot spring at malamig na bukal na sumusuporta sa pool ay pinaniniwalaang hinuhubog ang aktibong bulkan ng pulo. Yan. Bakit po ba tinawag to na soda swimming pool? Ang lasa sa tubig niya sir, carbonated. Anong lasa do sa ordinaryong inumin at sa kumpara dito? Iba, parang mapakla. Mapakla sir. Yun, mapakla. Meron ba kayo ditong sample water na pwede nating inumin? Yan sa may gripo sir, yun dito. Yun, yung gripo na yon, pwedeng tikman yon. Mga Kamindurahin TV, ito yung tinatawag na soda na swimming pool. Check natin kung ano yung pagkakaiba ng ordinaryong tubig kumpara dito sa tubig ng soda. Tara! Pwede nga ini? May lasa nga. Iba talaga yung lasa. Mapakla siya. Pangatlong araw natin sa Camiguin Island at ngayon ay pupuntahan naman natin ang kanilang mga nagagandahang water pools. Una ay itong Tuwasan Pools. Ang pools na ito ay isang nakamamanghang likas na yaman ng Camiguin na may taas na 65 talampakan. Bagamat walang nakasulat na pinagmulan nito. Ang talon ay produkto raw ng Hikuhiya ng isla na kilala bilang Island Born of Fire dahil sa kasaysayan ng pagputok ng bulkan na matatagpuan sa isang barangay mainit, Katarman, Camiguin. Sa pagpunta namin dito sa talon na ito ay talagang mamamangha ka dahil ang mga waterfalls dito pagkababa mo ng sasakyan, konting lakad lang, waterfalls na. Hindi kamukha dyan sa atin sa Luzon na talagang yung iba ay papahirapan ka pang maglakad ng malayo bago mo makita ang ganda ng waterfalls. Dito hindi ka talaga mahihirapan sa paglalakad at makikita mo na ang angking ganda ng ganitong klaseng waterfalls. Pangalawa naming pinuntahan ay ang pinakamataas na waterfall sa isla. Ito ay ang Katibawasan Falls na matatagpuan sa Mambahaw, Camiguin. May taas itong 250 talampakan. Ang kasaysayan at kagandahan nito ay nakaugnay sa bulkanikong pinagmulan ng Camiguin. Kung ikukumpara mo naman ang lamig nito sa Tuwasan Pool, mas malamig na hamak ito dahil maraming puno ang tumatabing dito. Kaya ganun na lang ang lamig ng tubig ng Katibawasan Falls. Short summary lang mga Kamindurayon TV, ang Camiguin ay isang maliit na pulong lalawigan sa Pilipinas, sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Mayroon itong 5 bayan lamang at ang Mambahaw ang kapital nito at ito rin ang pangalawa sa pinakamaliit na lalawigan ng Pilipinas, sumunod sa Batanes. Mga Kamindurayon TV, ito na yata ang pinakamagandang lalawigan na napuntahan ko. Sa ngayon mga Kamindurahin TV ay sakay na tayo ng eroplano papuntang Cebu at napansin ko sa kaliwang bahagi ang White Island ng Camiguin na ating napuntahan kahapon. Napakaganda niyang tingnan mula dito. Hanggang dito lang muna mga Kamindurahin TV at antabayanan nyo ang aking full vlog sa Cebu.
Salamat po.